Purihin natin na malakas si Yahweh El Shaddai. Yung papuri na para kay Yahweh El Shaddai ay yung pinakamainam. Hallelujah, hallelujah. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa oras po nito mga kapatid, tayo po'y manatiling nakatayo at basahin po natin ang salita ng Diyos para po sa gabing ito. At ito po'y hango sa aklat ng Henesis, Kabanata 18, talata 20 hanggang 33. Once again, let us take a reading from the book of Genesis, chapter 18, verses 20 to 33. Kaya't sinabi pa ni Yahweh, katakot-takot na ang sumbong sa akin labang sa Sodoma at Gomora, at napakalaki na ng kanilang kasalanan. Paroroon ako upang alamin kung ito'y totoo. Umalis ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma, ngunit nanatili si Yahweh sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, may kasalanan man o wala? Sakali pong may 50 matuwid sa lungsod, wawasakin po ba niyon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa 50 iyon? Naniniwala akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari, makatarungan ang hukom ng buong daigdig. At tumugon si Yahweh, hindi ko ipapahamak ang lungsod dahil sa 50 matuwid. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan, wika ni Abraham. Wala po akong karapatang magsalita sa inyo pagkat ako'y alabok lamang. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang lungsod? Hindi. Hindi ko wawasakin dahil sa 45 iyon, tugon ni Yahweh. Nagtanong na muli si Abraham, kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 40 iyon, tugon sa kanya. Huwag sana kayong magagalit. Magtatanong pa po ako, kung 30 lamang ang taong matuwid doon, hindi rin niyo wawasakin? Sinagot siya, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 30 iyon. Sinabi pa ni Abraham, mangangahas po uli ako. Kung 20 lamang ang matuwid po doon, wawasakin pa rin po ba ninyo? Hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 20 iyon, muling tugon sa kanya. Sa katapusan ay sinabi ni Abraham, ito na po lamang ang itatanong ko. Kung 10 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 10 iyon, tugon ni Yahweh. Pagkasabi nito, umalis na siya at umuwi naman si Abraham.
Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Blessed be the Lord, God Almighty. Purihin natin na malakas si Yahweh Al-Shaddai. Minsan pa po, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi din po sa ating minamahal na punong lingkod, Brother Mike Velarde, at sa kanyang buting may bahay, Sister Belen, at sa buong Velarde family. At gayon din po, magandang gabi po sa lahat po na nakikinig ngayon sa Himpilang Pinagpala at sa internet. At gayon din po, magandang gabi po sa lahat na nandirito sa Anvil City, kung saan ipinapakita nila ang katatagan ng kanilang pananampalataya. Praise the Lord. Alam niyo po ba, ngayon lang ako nakakita ho ng mga tao na bagamat nauulanan at basang-basa ay nakangiti pa rin at nagpupuri sa Diyos.
Dito lang yan sa El Shaddai. Praise the Lord. Kaya ako'y naniniwala, lahat na nasa stage, pag nasa baba ng stage, pagpapalain ni Yahweh. Amen? Praise the Lord. At sa oras na ito, bilang tayo po ay patuloy na nagdiriwang sa katapatan ng Panginoon, tayo po ay patuloy na hahanap ng partner. Find your partner. Ayan, praise the Lord. Gayahin natin ang ating mahal na po ng lingkod. Find your partner. At sa 1+1, sabihin po ninyo, ilang taon na tayo? Ayan, magkakaalaman ho tayo ng edad. 1+1. Ayan, ilang taon na tayo. So, hindi natin kailangan sagutin. Basta, unawain natin yung tanong. At sa 3+3, sabihin po natin, ilan na tayo ngayon? Ilan na tayo? Okay, ulitin nyo nga po yung unang tanong. Ilang taon na tayo? Ayan, ilan na taon na tayo? At sa pangalawa, ilan na tayo ngayon? 1+1. Ilang taon na tayo? 3+3. Ilan na tayo ngayon? Ayan, praise the Lord. At sa 7+7, muli po natin tatanungin ang bawat isa. Sasabihin niyo po, kamusta na ang kalidad ng ating mga gawain? Pakiulit nga ba? Ayan. Kamusta na ang kalidad ng ating mga gawain? 1+1. Ilang taon na? 3+3. Saan na tayo ngayon? 7+7. Kamusta na ang kalidad ng ating mga gawain? Palampakan natin ang Panginoon, purihin natin ang Diyos. At sa oras po nito, itaas po natin ang ating mga prayer requests. Ayan, at ang lahat ng mga daladala na rin natin. Ayan, kahit po basa po yan, babasahin pa rin yan ng Diyos, pagkat yan ang ating liham pag-ibig sa Kanya. At sa kabila po ng ating nararanasan ngayon, ako'y naniniwala, uulan na naman ng pagpapala mula sa langit. Tayo'y sumayaw sa Panginoon. Hallelujah! Woo! Hallelujah! Uulan na naman mula sa langit ang kagalakan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Uulan na naman mula sa langit ang kagalakan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Sige na, Jesus! Sige na, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kagalakan mo. Sige na, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kagalakan mo. Sige na, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kagalakan mo. Sige na, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kagalakan mo. Ulan na naman, ulan na naman, umuulan na naman, umuulan na naman, mula sa kagalingan, unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Umuulan, lumalakas ang buhos ng ulan. Sabay-sabay tayong lahat. Sige na, Jesus! Sige na, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kagalingan mo. Sige na, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kagalingan mo. Come on, everybody sing! Sige na, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kagalingan mo. Sige na, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kagalingan mo. Ulan na naman. Come on, sing! Ulan umuulan na naman, umuulan na naman, mula sa langit, kayamanan, unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Umuulan na
Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ang kayamanan ko. Sige na, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ang kayamanan ko. Sige na, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ang kayamanan ko. Sige na, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ang kayamanan ko. Everybody sing. Umuulan na naman. Mula sa langit. Mula sa langit ang kalakasan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Awitin natin lahat ang ginilabiyaya ng Diyos. Sige na. Sige na, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kalakasan. Ko. Sige na, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ang kalakasan. Sige na, Jesus. Sige na, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ang kalakasan. Sige na, Jesus. Sige na, Jesus, ibuhos Kagalingan. ang ulan na dala ang kagalingan. Sige na. Sige na, Jesus, ibuhos mo ang ulan Kagalingan. kagalingan ko. Sige na. Sige na, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ang kagalingan ko. Sige na. Sige na, Jesus, ibuhos mo Kayamanan. ang ulan na dala ang kayamanan ko. Sige na, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ang kayamanan Ulan. Praise God. Ayan, sa oras po na ito, tumingala po tayo sa langit. Bagamat may bubungan, tingala po tayo pero ipikit po natin ang ating mga mata. Sabihin po natin sa Panginoon, Panginoon, katulad ng buhos ng ulan, kami naniniwala, answered prayer na kami, at dumating na sa aming tahanan ang katugunan sa aming panalangin. Ano pong sabi ni Lord? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, purihin natin ang Diyos. At ang lahat ay maaari na po makaupo sa presensya ng Panginoon. Ayan. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan, pwede na po tayong umupo. Kung kayo po'y may upuan dyan. Praise the Lord. At patuloy pa rin pong ipinapalakpak ang mga kamay sa Diyos. Ayan. Hallelujah. Ayan. Sa oras po na ito, mga kapatid ko ay Kristo, sa kabila ng ating po nararanasan ngayong biyaya, tayo ay patuloy na magninilay sa mabuting balita o sa salita ng Diyos. Pero bago po ang lahat, ako po ay nagpapaanyaya, in behalf ng aking mga kasamahang youth ministers, kami po ngayon po July 27 ay magkakaroon po ng ikalimang YELCON o Youth Evangelization and Leadership on the Leap Conference. Yan po ay mangyayari sa ating pong El Shaddai International House of Prayer mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi, hanggang matapos po yung ating gawain. So, bilang inyo pong mga anak dito na po sa gawain, kami po ay kumakatok sa puso ng mga lolo, lola, mga tito, tita, mga nanay at mga tatay, na harinawa yung ating pong mga maliliit na mga bata ay pasamahin ho natin dito po sa YELCON po na ito. Nang sa gayon ay lalo po silang mapalapit sa Diyos at malay po ninyo, yung inyo pong anak, apo o pamangkin, sila na po ang susunod na tumayo sa mga prayer meeting ninyo dahil di po natin alam, baka ang isa sa inyong mga maliliit na mga bata ay tawaging lingkod ng Panginoon.
Alam ko po na bilang isang mga magulang, nais po nating mapabuti ang buhay ng ating po mga anak. Kaya minsan pa po, in behalf ng aking mga kasamahan, inaanyayahan ko po kayo naway makasama po ang ating mga kabataan sa Youth Evangelization and Leadership on the Leap Conference. At kung kayo po ay interesado, mangyari lamang po na i-like po ninyo or tingnan ang 1 Yes Youth for El Shaddai sa Facebook po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Ayan, hallelujah. Sa oras po na ito, tatanungin ko po kayo, bakit umuulan na po pero nandito pa din po kayo? No? Bakit nandito pa din po kayo? Alam nyo ho, kung ibang tao lang po yan, I'm sure sila po ay matagal na pong umuwi. Na? Pero bakit nandito pa din po kayo? No? Bakit sa kabila na alam po natin na sa labas ang gawain, malaki ang posibilidad na umulan dahil panahon na po ng tag-ulan, pero bakit nandito pa rin po tayo? Siguro dahil alam nating meron tayong inaasahang pagpapala sa pagpunta natin sa El Shaddai. Siguro alam natin na bagamat marami tayong problema sa bahay, pagdating natin dito, maiibsan o mawawala na ang ating mga problema. Siguro alam natin na bagamat may mga pangangailangan tayo, hindi po yan masusolusyonan ng ating pananatili sa bahay. Bagkus, yung Diyos na pupuntahan natin dito ang siyang magbibigay ng solusyon sa ating mga problema. Amen? Praise the Lord. Tingnan po natin yung ating pagbasa. Ano ho? Tingnan ho natin yung ating pagbasa. Ang sabi po sa Genesis chapter 18 verse 20 to 33 ay ganito. Nakaabot na daw po sa langit. Nakaabot na daw po sa pandinig ni Yahweh El Shaddai ang kasalanan at matinding mga masasamang ginagawa ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora. At sabi po doon ni Yahweh, siya daw po ay pupunta doon upang tingnan kung totoo ba yung kanyang naririnig. At doon, naiwan na lamang po si Yahweh at si Abraham. At sabi po doon ni Abraham, ang ama ng pananampalataya ay ganito, Panginoon, tutupukin niyo na po ba? Tutupukin niyo na po ba ang mga tao sa Sodoma at Gomora? Panginoon, hahayaan niyo po ba na maparusahan maging ang mga mabubuti sa loob ng lugar po na iyon? Panginoon, hahayaan niyo po ba na madamay ang mga mabubuti? Ano ang sabi ni Abraham sa kanyang pananampalataya? Naniniwala po akong hindi yun mangyayari. Yan ang sabi niya. Makatarungan ang hukom ng daigdig na ito. Tayo po sa ating pong buhay pananampalataya, nagsusumikap tayong maging mabuti. Amen? Kaya nga tayo pumupunta ho rito eh. Kasi nagsusumikap tayong maging mabuting tao. Nagsusumikap tayong maging mabait. Nagsusumikap tayong maging mapagpasensya. Nagsusumikap tayong maging mapagbigay, etc., etc. Pero alam niyo ho, minsan mga kapatid, pag uwi natin sa ating tahanan, babalik tayo sa komunidad ng mga taong hindi na nanampalataya sa Diyos. Babalik tayo sa mga barangay natin, sa ating mga tahanan, na minsan, malakas ang impluensya ng kanilang paghatak. Kaya minsan, bagamat tayo ay nasa gawain na ng Panginoon, dumarating pa rin sa punto na nagkakasala pa rin tayo dahil minsan tayo ay kanilang nahahatak. No? Pero, iba po yung taong nagkakasala dahil walang pananampalataya at yung taong nagkakasala dahil nahila po ng mundo. Alala, nakikita ng Diyos sa kanyang puso na bagamat siya'y nagkakasala, gumagawa siya ng paraan para magbagong buhay araw-araw. Yan po yung sinasabi ng ating mahal na punong lingkod that we are doing our best to make us better, not bitter. Okay? Better and better every day. So, sabi po ni Abraham, hindi po yun mangyayari. Naniniwala ako makatarungan ng hukom ng daigdig. Sabi po ni Abraham ay ganito, nakipag-bargain siya sa Panginoon. Sino sa inyo pumupunta ng Divisoria? At ng Baklaran? Ayan, nakikipag-bargain ho tayo, di ba ho? Ang sabi ho ni Abraham ay ganito, kung may makikita po akong 50 ng taong mabubuti, gugunawin niyo po ba ang Sodoma at Gomora? Ano ang sabi ng Panginoon? Hindi. Alang-alang sa 50 mabubuting iyon. Then sabi po ni Abraham, Panginoon, magtatanong po ulit ako, paano po kung 45 na lang? Gugunawin niyo po ba ang mundo? Ang Sodoma at Gomora?
Ano ang sabi po ni Yahweh? Hindi ko gugunawin alang-alang sa 45. Yahweh. Paano po kung 20 na lamang? Hindi pa rin. Hindi ko pa rin gugunawin sa ngalan noong mga 20 yon. And then sabi ni Abraham, Panginoon, huli na lamang po at mangangahas po ulit ako magtanong. Paano po kung 10 na lang? Gugunawin niyo pa rin po ba? At ano sabi ng Panginoon? Hindi. Hindi ko gugunawin ang Sodoma at Gomora alang-alang sa 10 yon. Kapatid ko ay Kristo, alam niyo po, mabuti talaga ang Diyos. At ako'y naniniwala na tayo po ay higit sa 10 dito. Tayo ay higit sa 30. Higit maging sa 50. At tayo ay naniniwala na ang kabutihan ng Diyos, tayo ang bunga nun. Kaya tayo nandirito ngayon. Ngayon, mga kapatid ko ay Kristo, sabihin niyo po quality. Sabihin niyo po quantity. Okay. Diyan po papasok o iikot ang ating pong pag-uusapan sa gabing ito. Quality o quantity. Okay? Kalidad at bilang. Kalidad at bilang. Gusto ko pong i-share po sa inyo ang 3 bagay na ito na sa kabila ng ating pong nararanasang ulan kanina ay naway makapagbigay sa atin ng aral po sa gabing ito. Makikinig po ba kayo? Okay. Pumalakpak ang matutulog. Okay. Ang dami matutulog. Praise the Lord. Ang sarap matulog ngayon. No? Pero ako'y naniniwala kapag tayo na natiling gising, uuwi po kayong daladala ang pagpapala ng Diyos. Amen? Ayan. Unang bagay na gusto ko pong i-share po sa inyo. Unang-unang gusto ko pong ibahagi. Unang-unang ko pong gustong ibahagi ay ganito. Quantity is not an immediate indication of spiritual growth. Ulitin ko po Quantity ang natin sa gawain ay hindi porket dumadami tayo sa gawain, agad-agad lumalago na po tayo. Ulitin ko po take note of the word hindi agad-agad. It does not necessarily mean na tayo po ay madami na lumalago. Lamang nun ay 5 tinapay at 2 isda, ngunit naging higit pa sa sapat ang kanila pong natanggap mula sa Panginoon. Ngayon, ano pong gusto kong sabihin dito? Napakadami ho nun, 12,000, amen? Dami ho nun. Pero tatanungin ko ho kayo. Ilan na lamang? Okay, basahin ho natin, para di tayo manghula. Taas po ang inyong kamay. Lagay niyo po sa inyong ulo. Ayan. Ang sabi po sa John chapter 19 verses 25 to 27 ay ganito. John 19, 25 to 27 ay ganito. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina, kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas, naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad, sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Sa Ebanghelyo po ni San Juan, ilan ho natira? 4. From 12,000 down to 4. From 12,000 down to 4. Tanong. No? Tanong. Bakit po nagkaganon? Bakit sa dami-dami ng pinaghimalaan ng Diyos, pinagaling, binuhay ang patay, nagpalayas ng demonyo, nakipagkaibigan sa mga publikano at sa mga prostitute noong panahong yon? Bakit 4 lamang ang natira? Nasaan ang mga apostol? Sa 12 apostol, 1 lang ang natira. Si San Juan Evangelista. Nasaan sila? Yun po yung aking punto. Hindi porket dumadami ho tayo sa gawain, agad-agad, lumalago na kami. Hindi. Hindi po kagad.
Dahil kung makikita ho ninyo sa ating mabuting balita, 12 sila ay 12,000, pero nangaunti na lamang sila sa 4. Kapatid ko ay Kristo, maraming tao ang sumusunod kay Jesus sa kanyang pangaral, ngunit kakaunti na lamang ang natira sa kanyang paghihirap. Meron ako ikukwento, di ko na lang upapangalanan. Meron ho isang manggagawa na ganito. Siya ho ay napaka-epektibong mang-akay ng tao. Meron ho bang ganyang mga tao talaga? No? Di ba ho may mga tao to talaga, may mga manggagawa na kahit simple lang yung sinasabi nila, ang lakas ng kanilang impact na maghatak ng tao sa gawain. At meron din naman na kahit salita ng salita, hindi makahatak. Kanya-kanya ho kasing kaloob yan Kanya-kanyang gift. Ngayon, itong manggagawang ito, ang lakas ng kanyang karisma na manghatak ng maraming tao sa gawain, na tunay nga dumadami sila. Pero alam nyo ho, laking gulat ng mga tao na noong tumatagal na, itong manggagawang ito ay isa-isang pumupunta sa mga prayer partners, lalong-lalo na ho yung may mga tindahan. Ano sasabihin niya? Ikaw, magbigay ka ng isang sakong bigas sa office. Pag nagbigay ka, pagpapalain ka ng Diyos. Di ka magbibigay, susumpain ka ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Ikaw, nagbibenta ka ng prutas, di ba? Upo. Magbigay ka sa office ng prutas. Pag di ka nagbigay, susumpain kita. Praise the Lord. Ganyan yung kanyang ginagawa ng maraming mga panahon. Kaya alam niyo ho, yung dami ng tao ay unti-unting nababawasan. At mas marami pa ang nawala kaysa sa kanyang naakay. Amen? Dumadami, pero hindi lumalago sa espiritual na buhay. Yun po yung sinasabi ko, na hindi kaagad-agad. Agad-agad. Na porket marami tayo, lumalago na tayo spiritually. Gusto ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid, lalong-lalo na po yung mga manggagawa, since on Tuesday ay inilaan ng mahal na punong lingkod bilang araw ng mga manggagawa po talaga Di ba po? So, ito'y medyo malalim-lalim. Ngayon, kapatid ko ay Kristo, lalo na po sa mga manggagawa. Alam ko po na dumaan ang maraming pagkakataon na kumpara po sa dati, mas kaunti po tayo ngayon. Hindi ko po ito personal na nakikita dahil ako lamang po ay naging preacher, 2014 lamang naman po. So, hindi ko po yung makikita. Ang nakakakita po talaga noon yung mga mas nauna ho sa amin. At yung mga manggagawa na, Brad, kumakaunti kami ngayon. Pero ito po ay gusto kong sabihin po sa inyo. Kung paanong ang pagdami ay hindi kaagad-agad indikasyon na tayo ay lumalago, sasabihin ko rin po sa inyo na hindi rin naman porket kaunti tayo, hindi rin tayo lumalago. Maaaring kaunti lamang kayo, pero lahat kayo doon sa prayer group, chapter, o sa cell group na yon, lahat sumusunod sa kalooban ng Diyos. Mas okay ho yun. Mas okay ho yun. Minsan kasi, sa sobrang dami, tapos lahat yan pasaway, sakit sa ulo ho yan. Sakit sa ulo ho yan. No? Pero kahit kaunti tayo, pero lahat tayo sumusunod sa punong lingkod. Kaunti lamang tayo, pero lahat tayo sumusunod sa ating PFCC head. Lahat tayo ay kaunti, pero sumusunod tayo sa ating mga magulang. Kapatid, kaunti man tayo, nakangiti ang Diyos sa atin lagi. Amen? Parang ganito. 12 tayo sa ating pamilya. Yung isa naman pamilya, 3 lang. Sabi na mahal na punong lingkod, suportahan natin ang buhay. Okay. Yung maliit na pamilya na 3 lamang, lahat sila bumoto. Yung 12, isa lang ang bumoto. Yung 3 yon, bagamat maliit, 100% ho yun. At yung sa isa, doon sa 12, hindi ho ako magaling sa math, kaya di ko alam kung anong percentage ho niya, no, fraction. Pero ito po ang aking sasabihin. Mas kinalugdan ng Panginoon ng 3 na sumunod, kaysa doon sa isa lamang sa 12. Minsan pa mga kapatid, uulitin ko po, hindi porket dumadami na po tayo, agad-agad lumalago na po tayo.
At di rin naman, porket kaunti tayo lumalago. Okay? So kahit tayo ay kaunti, basta tayo po ay nasa kalooban ng Diyos, tayo po ay kalugod-lugod sa Kanya. Amen? At para din naman sa ating mga kapatid na mayroon pong gawaing napakalalaki, ito po ay gusto kong sabihin, huwag po nating ipagyayabang na marami tayo. Huwag po nating ipagmamayabang na marami tayo. Dahil sa isang iglap, pwede po yang kumaunti. Imbis na tayo ay magyabang, sabihin natin sa ating sarili, salamat sa Diyos, sa Kanya ang katagumpayan. Minsan ho, lumapit po ako sa ating minamahal na head, Brother Ray Vargas. Sabi ko ay ganito, Sir, bakit hindi po tayo mag-statistics? Bakit hindi ho natin bilangin kung ilan na ho tayo sa gawain? At naalala ko nung panahon na yon, hindi muna ako sinagot ni Brother Ray. Kinabukasan ho, may jogging ho kami sa ating mahal na punong lingkod, Brother Mike. At ang ating mahal na punong lingkod, kada Biyernes talagang nag-share siya ng mga insight sa amin. Alam niyo po, ako po ay napahiya sa aking sarili nung minsan ay nagkwento ang mahal na punong lingkod. Wala ho akong sinasabi sa mahal na punong lingkod, pero bigla siyang nagkwento ng ganito. Kaya tayo, yan, sabi ni Brother Mike, kaya tayo, di tayo nag-i-statistics sa gawain. Bakit? Para di tayo maging mayabang. Yan. At sabi pa po ni Brother Mike, ang wisdom niya po doon sa hindi pagpapastatistics sa ganito. Noong si Haring David sa lumang tipan ay bigla niya naisip na magpa-census tayo para makita natin kung ilan na tayo. Pero sa kanyang isipan, kaya talaga siya nagpapa-census para malaman niya kung gaano kalakas ang kanyang puwersang militar. Kaya't kinabukasan ho, marami ho namatay sa kanila. Para sabihin po ni Yahweh sa kanya na wala diyan sa dami niyo ang inyong tagumpay. Nasa akin ang tagumpay. Amen? So, uulitin ko po, no? Napahiya po ako nung time na yon. Sabi ko, okay, kaya pala. Kaya pala. Sabi ko talagang anointed ang ating mahal na punong lingkod para maisip ang mga ganong bagay. So, muli, hindi po porke tayo po ay dumadami na, no? Malalim na ho tayo sa spiritual. At para naman sa nangangaunti sa gawain, wag nyo naman po ding isipin na porket kaunti kayo, kayo po ay hindi lumalago. No? So, ikalawa po na gusto ko pong i-share po sa inyo. Para po sa Diyos, mas importante ang kalidad ng gawain kaysa sa dami. Ulitin ko po Yan. Huwag ko kayong aalis para maging balanse. Pero ulitin ko sa pangalawa. Para sa Diyos, mas importante ang kalidad ng gawain kaysa sa bilang. Nakikinig po kayo? Sabihin niyo po, mas importante. Di ko po sinasabing hindi importante ang bilang Wala po kong ganun sinasabi. Ang sinasabi ko po, mas importante ang kalidad. Ibig mong sabihin, ang bilang natin sa gawain, mahalaga ho yan. Pero mas mahalaga ang kalidad. Sabihin niyo ho kalidad. Sabihin niyo po quality. Ano ho ba ang quality? No? Ano ba yun, Brad? Ano ba yung quality? Sabi ho ng Merriam-Webster ay ganito. Quality is a high value. Yan. No? Something that is of high of value. Yan. Isang bagay na mataas ang halaga. Yan. Mataas ang halaga. No? Excellent. Yan. Excellent. So, alam na po natin yun, no? Na excellent, yan po ang quality. Uulitin ko po, mas mahalaga ang kalidad kaysa po sa quantity. Now, ulitin ko po sa inyo. Sabi po ni Abraham, Panginoon, gugunawin niyo po ba ang Sodom at Gomorrah kung mayroon po ko 50 makikitang mababait o mabubuti? Ano ang sabi ng Panginoon? Di ko gugunawin alang-alang sa 50. Lord, paano pag 45? Hindi. Paano Lord pag 30? Hindi pa din. Lord, paano po kung 20? Hindi pa rin. Paano po kung 10 na lamang ang makita ko mabuti? Hindi ko pa rin gugunawin ng Sodom at Gomorrah. Tingnan niyo po
Makikita nyo po doon sa ating pong pagbasa na yon, na mas mahalaga sa Diyos ang kalidad kaysa sa bilang. Mas mahalaga sa Diyos ang kalidad kaysa sa bilang. Don't get me wrong, mga kapatid ko ay Kristo. Gusto ng Diyos na maligtas sa lahat ng tao. Hindi ko po sinasabing ayaw ng Diyos. Gusto ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao. Ang sabi po sa John 3:16, gayon na lamang kamahal ng Diyos ang sangkatauhan, kung kaya't kanyang isinugo ang kanyang kaisa-isang anak. Nang sa gayon, lahat ng maniwala at manampalataya sa kanya ay hindi mamatay, bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto niya tayong lahat maligtas. Pero ang tanong, gusto ba nating magpaligtas? Kayo ho. Paano yung iba? Tayo po gusto natin. Kaya nga tayo dumadalo sa gawain. Pero may mga taong dahil hindi pa kilala ang Diyos, ayaw nila magpaligtas. Bakit ako magpapaligtas? Nasa kapahamakan ba ako? Bakit ako mangangailangan ng maliligtas? Makapangyarihan. So, may mga taong hindi pa kinikilala ang Diyos sa mga oras na ito. Kung kaya't, bagamat gusto silang iligtas ng Panginoon, hindi sila mailigtas ng Panginoon. Bakit? Ayaw nilang tanggapin ng Diyos. Tandaan po natin na gayon na lamang pinahahalagahan ng Diyos ang kalayaan na tao. Kaya't kahit gusto na tayong mag-iligtas, kung ayaw natin, hindi niya yun magagawa. Dahil hindi tayo robot. Ayaw ng Diyos na tayo maging robot. Gusto ng Diyos, kusang loob po nating ibigay ang ating kalooban sa Kanya upang tayo ay magpaligtas sa Kanya. At sabi ng Biblia, sino man ang sumambit ng ngalan ni Jesus, siya ay maliligtas. At ang pangalan ni Jesus lamang ang kaisa-isang pangalan. Kaisa-isang pangalang itatanghal sa langit at sa lupa, at yun lamang ang makapagliligtas sa sangkatauhan. Pangalan lamang ni Jesus. Kapatid ko kay Kristo, bagamat ang Diyos gusto niya tayo lahat maligtas, pero tandaan niyo po na mayroon siyang criteria para maligtas tayo. May criteria. Tandaan ho natin, ang sabi sa Biblia, makipot ang daanan patungo sa langit. Hindi ho malawak. Makipot. Makipot. No? Ano po yung makipot? Kuripot? Hindi ho, hindi ho. Iba ho yun. Makipot, masikip. Hindi spacious. No? So, kapatid ko kay Kristo, ang sabi po ng Panginoon, makipot ang daan patungo sa langit. Makipot. No? Ngayon, kapatid ko ay Kristo, ano po ba ang kriteriyon? Ano ang kriteriyon ng Panginoon para tayo po ay maligtas? Taas po ulit ang inyong kamay. Lagay po ninyo sa inyong puso. Ayan. Sabihin niyo po, Panginoon, gusto ko pong maligtas. Ayan. Ito po ang ating pong babasahin. Sabi po sa Pahayag, chapter 21, verse 27 ay ganito. Revelation chapter 21, verse 27 ay ganito. Ngunit hindi makapapasok doon ng anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ang sinumang gumagawa ng kahihiyan at ang mga sinungaling. Yaon lamang may mga pangalang nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng Kordero ang makakapasok sa lungsod. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Walang makakapasok doong marumi. Now, to be broad, to be general, ano po makakapasok sa langit? Yaong malilinis. Tapos po kamay naligo. Ligong-ligo. At hari nawa, lahat ng nabasa sa ulan, maligtas. Amen? Hallelujah. Kapatid ko ay Kristo, bagamat maligo tayo ng maligo, kung spiritually tayo ay hindi malinis, di pa rin tayo makakapasok sa langit. At sabi ng Biblia, ni gatuldok na dumi, di makakapasok sa langit. Sabi ng isang sister, ay Brad, ang hirap pala makapasok. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, mapalad ka, katoliko ka.
Bakit? Kaya tayo may purgatorio. Kaya tayo may purgatorio. Nang sa gayon, tayo man ay mamatay na hindi paggaanoon kalinis, sa purgatorio lilinisin ka nang sa gayon papunta ka ng langit. Amen? So, kapatid ko ay Kristo, makipotandaan, mayroong itinatakda ang Diyos na criterium para tayo po ay makapasok sa langit. At tatanungin ko po kayo, madali ho ba maging malinis? Madali ho ba maging malinis? Taas po kamay, madaling maging malinis. Yan. Sa totoo lang ho, mahirap. Mahirap ho maging malinis. Spiritually, mahirap. Bakit? Dahil segundo nagkakasala tayo eh. Anong oras ba matatapos to? Nako, kasalanan ho yan. Joke lang. Okay? Yung lagi tayo nag-iisip ng masama sa ating kapwa, kasalanan ho yan. Yung sermon tayo ng sermon sa ating asawa kahit di tayo pare, nako, kasalanan ho yan. Pag lagi tayo sermon ng sermon. No? Nagiging daan na tayo ng pagkakasala ng ating asawa. No? At kapatid ko ay Kristo, kapag tayo din ay gumagawa ng masama, tayo ay nagiging marumi. Taas po ang kamay, makasalanan. Ay, salamat sa Diyos, may kasama ako. May kasama akong makasalanan. No? Tayong lahat ay makasalanan. Pero, nagsusumikap magpakalinis sa awa ng Diyos. Sa awa ng Diyos. Amen? Kapatid ko ay Kristo, pag tayo po ay nagkaroon po ng quality na pakikipag-isa or fellowship sa Panginoon, yan ang kanyang gusto. Nagkakaroon ng quality. Ano po ibig sabihin ng quality? Yan yung sinasabi ng punong lingkod po nating minamahal na hindi pwede, ang pwede na. Kundi kapag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, ibigay natin yung pinakamainam. Huwag nating sasabihin, pwede na ba to? Pag sinabi natin, pwede na ba to, mayroon pa yung mas iinam. Ibigay natin yung pinakamainam. Yan yung quality. Pag pinakamainam yung ating binibigay sa Diyos, yan po ang kalidad. At kapatid ko kay Kristo, uulitin ko po, mas mahalaga sa Diyos ang kalidad kaysa po sa bilang. Kung makikita niyo po sa Luke chapter 15 verse 4 to 7 ay ganito. Minsan, mayroon pong 100 tupa ang isang pastol. Ngunit nawala ang isa. Nawala ang isa. Ano ang sabi ng Panginoon? Hindi ba't hahanapin ng pastol ang isa at iiwan muna ang 99? Gayon niya po tayo kamahal. Gayon niya po tayo kamahal. Kahit isa lang yan, pero alang-alang sa isang yan, ililigtas yan ng Panginoon. Amen? Kapatid ko kay Kristo, ito po ang mabuting balita. No? Ito po ang mabuting balita. Hindi natin kayang maging malinis mag-isa. Sabi mo sa iyong katabi, Brad, mabuting balita ba yon? Hindi po talaga yon ang mabuting balita, no? Mahirap abutin yung criteria na ang Diyos ang takda eh. Ang hirap po niyan. Ito po ang mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak nang sa gayon sa pamamagitan niya, hindi man natin kayang abutin ang pamantayan, pero si Kristo kaya niyang abutin ang pamantayan para sa atin. Kapatid, mataas ang pamantayan ni Yahweh. At hindi niya ito ibababa para sa atin. Ulitin ko, hindi niya ibababa para sa atin ang pamantayan. Di ho ba pag tayo ay nagtitinda, may pamantayan ho tayo? 200 po, tapat na. Pero minsan, sasabihin ng bibili, ay sorry ate, 180 lang ang pera ko eh. Pagpaalis na, bigla tayong hahabulin. Eh, sige sis, 180 na lang. Ayan. So, yung pamantayan natin 200, ibinababa natin para maabot nung gustong bumili. Hindi po ganun ang Diyos. Hindi po ganun ang Diyos. Hindi niya ibababa ang pamantayan niya para sa atin. Bagkus, ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus nang sa gayon sa pamamagitan ni Jesus, hindi ang pamantayan ang bumaba, kundi tayo ang tumaas sa pamantayan ng Diyos.
Nang sa gayon, sa pamamagitan ng ating pagtaas sa pamantayan ng Diyos, tayo ay makatutupad sa sinabi ng Diyos, be perfect as my heavenly Father is perfect. Magiging ganap tayo kasi itinataas tayo ng Diyos. At kapatid ko ay Kristo, sabi ng ating mahal na punong lingkod, huwag mo sasabihing tao lang ako. Diba po? Sinabi niya naman na punong lingkod, huwag mong sasabihing tao lang ako. Bakit? Hindi ka na lang tao. Bagay ka. Bagay tayo. Hindi ho, joke lang. Hindi ho. Hindi na lang tayo tao, kundi tayo ay taong pinagpala ng Diyos. At, kapatid ko ay Kristo, nung si Kristo ay nagkatawang tao, itinaas ng Diyos sa pinakamataas na pedestal ang dignidad ng tao. Kaya, wag na natin sasabihin, tao lang ako. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, hindi ka tao lang, anak ka ni El Shaddai. Palakpakan natin ang Panginoon, purihin natin ang Diyos. At panghuli, finally, paborito ho natin, finally. Ano yung una? Yan tayo eh. Yun. Una, no? Pinagpala tayo, woo, palakpak. Ano ho yung una? Yun lang. Ano ho yung una? Hindi, okay, Englishin ho natin, no? Englishin ho natin. Quantity is not an immediate indication of spiritual growth. Hindi porket dumadami tayo, lumalago na tayo spiritually. Pangalawa, para sa Diyos, mas mahalaga ang kalidad kaysa sa bilang. Ulitin ko ha, di ko sinasabing hindi mahalaga ang bilang. Ang sinasabi ko, mas mahalaga ang kalidad ng gawain kaysa sa bilang. Kaya kapatid ko kay Kristo, wag po nating sasabihin, o sige, basta mairaos na lang ang gawain. Naku, wag nyo yung sasabihin. Naalala ko po si Brother Ray Vargas, ating minamahal na Head of Education, lagi niya sinasabing, wag niyong sasabihin, let's get this over with. Let's get this over with. Ano ibig sabihin sa Tagalog? Basta mairaos. Wag kong ganon. Wag natin basta mairaos lang ang gawain. Ang ating gawin natin ang gawain sa pinakamainam nitong paraan. Sa pinakamainam na paraan. Amen? Pangatlo at panghuli, ay kinig po kayo. Pangatlo at panghuli, quality of fellowship will eventually lead to quantity. Ulitin ko po quality of fellowship will eventually lead to quantity. Naintindihan niyo po? Ako di ko naintindihan ulit. Tagalogin natin. Sabi ko po kanina, hindi porket dumadami tayo, lumalago na tayo. At sabi ko rin sa pangalawa, mas mahalaga ang kalidad kaysa sa bilang. At pangatlo, ito pong sinasabi ko. Ang kalidad ng pakikipag-isa sa Diyos, fellowship, pakikipag-isa. Ang kalidad ng pakikipag-isa sa Diyos ay hahantong sa pagdami. Nakikinig po? Ulitin ko po Ang kalidad ng gawain ay hahantong din sa pagdami. Sa madaling sabi, huwag nating unahin padamihin ang gawain. Ang unahin natin, ang kalidad ng gawain. Bakit ho? Dahil kapag inuna ho ninyo yung kalidad ng gawain, maski hindi ho kayo magtawag, makakaakay ho kayo. Makakaakay po kayo. Di ko po sinasabing huwag talaga kayong mangakay kundi ang aking sinasabi, minsan, maski hindi tayo conscious, kahit hindi tayo conscious na mga akay ako. Kahit di tayo conscious, dahil may kalidad yung pakikipag-isa natin sa Panginoon, hindi natin namamalaya, nabe-bless ng ibang tao dahil sa atin. Di ba po kinuwento ko na ho sa inyo nung ako po'y nasa Singapore, no? Sa biyaya po ng Diyos nung ako'y nakarating ho doon. Di ba ho naikwento ko sa inyo na ako po ay naglagi sa Singapore ng 2 buwan nang hindi po ako nakapag-preach? Hindi po dahil sa naging
kasalanan ho ng kahit sino mang magagawa. Hindi po, naging mabait ho sila sa akin. Naging problema ho ay nagkaroon po ng problema sa papeles sa simbahan kung kaya't hindi ako nakapagtok. At sabi ko nga po sa inyo, minsan merong isang lumapit sa akin na sister na, Brad, salamat sa iyo. Nabe-bless ako. Naipaisip ako, bakit ka nabe-bless? Di nga ako nag-preach. At sabi niya sa akin, ako'y namangha, sabi niya, Brad, nabe-bless ako sa iyo. Kasi kahit hindi ka nakapag-preach, kapag tumatawa ka at ngumingiti ka, nabe-bless na kami. Parang yung aming mga problema ay nawawala na din dahil kapag ikaw ay nakikita namin. Napakamasayahin mo kasi, sabi niya. Sabi ko, ay, kahit pala wala ka sa pulpito, pwede mo palang ipahayag ang salita ng Diyos. Kapatid ko kay Kristo, kapag tayo po ay nakinig sa prayer meeting, 3 oras ang prayer meeting. At mayroong 24 oras sa isang araw. Pag tayo ay dumalo sa prayer meeting, 21 hours remaining. May natitira pa. Ano po mas marami? 21 o 3? Ano po mas marami? 21 o 3? 21. Kung mabait lang tayo sa 3 oras ng prayer meeting at sa 21 oras tayo po ay salbahe, wala rin ho. Wala rin ho. Ibig ko pong sabihin, ang pananampalataya at ating pagpapakabuti na ginagawa sa gawain ito ay hindi parang isang kwintas na atin lamang isusuot pag mayroong nakakakita sa atin. At kapag wala na, tayo na lang mag-isa, huhubarin na ulit natin. Hindi po ganoon ang pananampalataya. Ang pananampalatayang may kalidad ay yaong pagsusuot kay Kristo may cameraman o sa wala. Amen? So, kapatid, kapag tayo po ay may kalidad ng pakikipag-isa sa Panginoon, eventually, yan po'y hahantong sa pagdami ng iyong gawain. Yan po'y hahantong sa pagdami ng miyembro ng gawain. Bakit? Sinong tao ang hindi gugustuhin pumunta sa taong mababait? Sinong tao ang hindi gugustuhin pumunta sa mga taong mapagpakumbaba? Sinong tao ang hindi gugustuhin pumunta sa mga taong hindi tsismosa? Amen? Bakit, Brad, di kami dumadami? Bakit tsismosa pa rin tayo? Bakit di kami dumadami, Brad? Kayo ho kasi nakasimangot ho kayo lagi. Paano kami pupunta? Amen? So, marahil kailangan po nating itaas sa ating mga gawain, prayer group, chapter cell group. Itaas po nating lalo, no? Yung kalidad ng ating gawain. Do not ever think that quantity is not a part of the salvation equation. Huwag niyo pong iisipin na porket sinabi ko na kalidad pala ang dapat naming gawin, hindi na kami mga akay. Mali ho yun. Kaya ko po sinabi, huwag kayong aalis. Dahil pag umalis ho kayo, kulang ang inyo narinig. Kailangan natin balansehin. Opo, mas mahalaga ang kalidad ng gawain kaysa sa bilang. Pero, pag ang kalidad ng gawain ay nasa sa atin, unti-unti tayong dadami. Unti-unti tayong dadami. Taas po ang inyong kamay. Lagay niyo po sa inyong puso. May babasahin ako sa inyo, ha? Sabi po sa John chapter 12, verses 20 to 25 ay ganito. John chapter 12, verses 20 to 25. Kabilang ang ilang Griego sa mga pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida, Galilea at nakiusap, Ginoo, ibig po naming makita si Jesus. Sinabi ito ni Felipe kay Andres at silang dalaway lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, dumating na ang oras upang parangalan ng anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit, kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Kapatid, alam niyo ho, kami pong mga youth ministers, ewan ko po kung naaalala nila. No? Pero sa mga youth ministers, napakahalaga po nitong text na po na ito sa amin.
Itong John 12:20-25. Alam niyo kung bakit? Kasi ito ho yung gospel nung kami po ay nag-retreat dyan po sa may Amigonian Fathers sa may Cavite. Hindi ko po alam kung saan po sa Cavite. Sa General Trias po ata. No? Mahalaga ito dahil ito po yung inikutang homily ni Bishop Ted Bacani nung kami ay nagdi-discern kung para ba kami dito sa ministry. Kakagraduate lang po namin ito. At kami inaanyayahan ng mahal na punong lingkod na baka gusto nyo maglingkod sa ministry. At this time, dinidiscern namin na, Lord, para ba kami sa preaching? Lord, bata lang kami. Yung aking mga kasamahan, Lord, babae kami. Bata kami. So, we are trying to discern kung meron po kaming bukasyon o panawagan sa ministry po na ito. At ito po yung napakahalaga sa amin. Bakit? Dahil sabi po ni Bishop dito, Bishop Bacani, kapag ang butil o isang buto, binhi, ay hindi mamatay sa pagiging binhi, di siya magiging halaman. Di siya magiging halaman. Ang binhi, pag binhi lang siya. Hindi siya halaman. Pero kapag ang binhi ay nalaglag sa lupa, nadiligan, at ito ay umusbong, hindi na siya nagiging binhi. Siya ay nagiging halaman. Therefore, sa makatuwid, kailangan ng binhing mamatay sa pagiging binhi para maging halaman. At kapag ang binhi, bagamat mag-isa, yan po ay kalidad. Ibig pong sabihin, hindi sirang buto. Diba ho may sirang buto minsan? Pag ang buto o binhi ay may kalidad, ibig sabihin hindi po sira. Yan po ay napunta sa lupa, yan po ay namunga. Ilan po ang bunga? Isa lang ho ba? Marami. Yan po yung sinasabi ko. Maaaring kayo ay binhi na mag-isa lamang. Pero kung kayo po ay kalidad, tayo ay kalidad, unti-unti tayong mamumunga. Dahil ang Diyos ang siya magpapamunga sa atin. Amen? Di na ho ako lalayo. Okay, di na ho ako lalayo. Isa lang ang namatay para sa atin, para tayo maligtas. Si Jesus lamang. Si Jesus lamang ang nag-iisang namatay para sa atin, para tayo ay maligtas. Mamatay man para sa atin ang iba nating kapamilya, hindi pa rin tayo maliligtas. Mamatay man para sa atin ang ibang tao, hindi pa rin tayo maliligtas. Pero si Kristo, nag-iisa lamang at hindi na mauulit na siya'y mamamatay para sa atin. Ngunit ang kanyang pagkamatay at sakripisyo ay minsanan lamang, sapat na at higit pa para sa ating lahat, maging sa susunod na salinlahi. Nag-iisa lang siyang namatay. Nag-iisa lamang siyang namatay, pero ito pong tandaan nyo, may bunga ang pagkamatay ni Jesus. May bunga ang pagkamatay ni Jesus. Bakit? Kalidad ang kanyang pakikipag-isa kay Yahweh. Kaya bagamat siya'y namatay, namunga siya. Sino ang bunga? Ako, sila, kayo, tayong lahat na sumasamba sa Diyos, tayo ang bunga ng pagkamatay na nag-iisang Kristo. Kaya tandaan po ninyo, pag may kalidad ang ating buhay pananampalataya, kusa tayong makakaakay ng marami. Kusa tayong makakaakay ng marami. Hindi natin sila kailangan pilitin. Bakit? Ano ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 15? Ang liwanag ni Kristo ay kusang sisinag sa mga tao. At kapag ang mga tao ay nakita ang liwanag ni Kristo sa ating buhay, pupurihin nila ang Diyos dahil sa inyong kabutihan. Kapatid ko ay Kristo, sa oras po na ito, hayaan po ninyo na ang Diyos ay muli pong i-improve ang quality ng ating mga gawain. No? Ng ating mga gawain. Pag tayo po'y bumalik sa ating kanya-kanyang gawain, huwag niyo husan ng kalilimutan yung mga sinabi po ng ating Panginoon sa oras na ito. Tandaan po natin, God is a great gathering force. Siya ang Diyos na puwersang nag-iipon sa atin. Kaya kapag sumasa inyo po ang Diyos, unti-unti po kayong dadami.
unti-unti tayong dadami. At tandaan ho natin na bagamat na pag napasa atin na ho ang kalidad ng pakikipag-isa sa Panginoon, huwag niyo po sanang kalilimutan pa rin mang-akay. Dahil bahagi ng kaligtasan ang pang-aakay ng iba pang kaluluwa pabalik sa Diyos. Ibinigay na sa akin mula sa langit at sa lupa ang lahat ng kapangyarihan. Kaya sabi ng Panginoon, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey all that I have commanded you." Isinusugo tayo ng Panginoon sa bawat dulo ng daigdig. Nang sa gayon, tayo po ay makaakay sa pamamagitan ng kalidad ng pananampalatayang nasa atin. Sa gabi pong ito, mga kapatid, uulitin ko po sa panghuling pagkakataon. Ang bilang natin ay hindi agad-agad na indikasyon na tayo po'y lumalago. Pangalawa, ang kalidad para sa Diyos ay mas mahalaga kaysa sa bilang. At once na inuna natin ang kalidad ng gawain, ang kalidad ng ating pakikipag-isa ay Kristo ay hahantong sa pagdami natin sa gawain. Kapatid, hari nawa sa gabing ito sa ating pag-uwi, nawa ay makipag-isa tayo sa Panginoon ng may kalidad. Nang sa gayon, maakay ang marami dahil sa ating pananampalataya. Palakpakan natin ang Panginoon, purihin natin ang Diyos. Tayo po ay tumayo sa gabi pong ito. Praise the Lord. Sa oras po na ito, mga kapatid ko ay Kristo, ipikit po natin ang ating mga mata at itaas po natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Sa oras po na ito, awitin po natin ang isang awit na ito na napaka-puso. Dahil nung ako po ay nasa bansang Australia sa biyaya ng Diyos, gamitin ko po pala ang pagkakataong itong magpasalamat sa iyo, O Diyos, pagkat ang inyong abang lingkod ay nanggaling ng Australia at kauuwi ko lang po ng Lunes Santo. At nais ko pong magpasalamat sa Diyos sapagkat hindi po ako napunta ron dahil magaling ho ako. Hindi po ako napunta doon dahil mabait ho ako. Hindi po ako napunta doon dahil matalino ako. Isa lang ho ang rason kung bakit ho napunta doon. Dahil mabuti po ang Diyos. Dahil maawain siya. Kinaawaan niya ang kanyang abang lingkod. Kaya't salamat sa kanya. No? At sa oras din po na ito, sa ating pagpikit, ang awitin po na ito ay personal na sinulat ng ating mahal na punong lingkod. Si Brother alaman na siya pala ang nagsulat. Kung kaya't sa oras po na ito, ilagay po natin ang ating mga sarili sa presensya ng ating Panginoon at tayo po ay manalangin at itaas ang ating mga pangangailangan sa Kanya sa ngalan ni Jesus. Lahat. Hallelujah. Sa ngalan ni Jesus ay may katiyakan. Ay may katiyakan. Lahat kong hiningin, Kanyang ibibigay. Lahat kong hiningin, Kanyang ibibigay. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Ako'y mananangan. Ako'y mananangan. Pagkat itong aking buhay sa Kanya inilaan. Jesus, 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 ako'y iyong dinggin, Panginoon ko Diyos na di nang mamahalin. Oh, Jesus, Jesus, ako'y iyong dinggin, pupurihin at sasambahin hanggang dilim. Minsan pa, sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus ay
matamis na pangalan ni Jesus. Hallelujah. Ako'y iyong dinggin, Panginoon ko, Diyos na di nagmamali. Jesus, Jesus, ako'y iyong dinggin, pupurihin at sasambahin hanggang libing. Jesus, Jesus, kami yung dinggin. Jesus, ako'y iyong dinggin, Panginoon ko, Diyos na di nagmamali. Jesus, Jesus, ako'y iyong dinggin, pupurihin at sasambahin hanggang libing. Sa huling pagkakataon, sambitin ang makapangyarihang pangalan ni Jesus. Jesus, ako'y iyong dinggin, Panginoon ko, Diyos na di nagmamali. Jesus, Jesus, ako'y iyong dinggin, pupurihin at sasambahin hanggang libing. Pupurihin at sasambahin. Pupurihin at sasambahin hanggang libing. Pupurihin ka at sasambahin. Pupurihin at sasambahin hanggang libing. Sa patuloy pong tugtugin na ating napakikinggan sa oras na ito, patuloy po nating ilagay ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. Patuloy nating damhin ang kanyang presensya sa oras na ito. Ito ang panahon para tayo makipag-isa sa Kanya. Siya may likha ng langit at lupa. Siya may likha ng ating buhay. Siya may likha ng ating pamilya. Siya may likha ng ating mga kaibigan. Siyang dahilan kung bakit tayo naririto ngayon. Siyang dahilan kung bakit may gawain ng El Shaddai. Ito ay dahil nais niyang ikaw ay makaisa. Kaya't sa oras na ito, asamin mo kapatid na siya'y makaisa. Oh, the glory of your presence. Yearn for His presence. We, your kingdom come, give you reverence, so arise from your rest and be blessed by our praise as we glory
hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Once again, claim your blessings in the name of Jesus. Claim your graces in the name of Jesus. Claim your healing in the mighty name of Jesus. Receive answered prayers in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you for your presence, Lord. Thank you for gathering us in your presence. Lord, we exalt you. We adore you. We thank you, O Lord. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa biyaya ng ulan, kung saan ito ay nagtulak sa amin upang kami ay mas maging malapit sa isa't isa. Salamat sa malakas na buhos ng ulan na aming inaangkin ay nagpagaling na sa aming karamdaman. Salamat, O Diyos, sa buhos ng ulan na nagpaalala sa amin na hinuhugasan mo ng aming kasalanan. Salamat sa iyong biyaya, pagpalain mo ang lahat ng aming mga hawak ng kamay, pagpalain mo ang aming kamay. Nang sa gayon, sino man ang aming makamayan, sino man ang mapatungan ng aming kamay ay pagpalain sa pangalan ni Jesus. Pagpalain mo ang aming buong pagkatao, pagpalain mo ang aming mga labi. Nang sa gayon, ito'y gamitin mo upang maibulalas ang inyong kabutihan at sa pamamagitan ng aming mga ngiti, makapang-akay kami ng marami. At amin din pong dalangin na sa oras na ito, kami ingatan mo sa aming pag-uwi at hari nawa ang iyong mga anghel sa pangunguna ni San Miguel ay siyang manguna upang kami ay maging ligtas, O Diyos. Minsan pa sa gabing ito, kami ay mapayapang uuwi sa aming tahanan, dala-dala ang biyaya ng kalidad, ng gawain, pananampalataya at relasyon sa iyo. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, parangal, pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon, kaysa ni Maria, ang ina ng Diyos. Amen! 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 Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magpasalamat po tayo sa Diyos. God bless you all po.